this video, have you heard Handa Cash Loan Up? Dahil for me, bagong loan up siya this year 2025. Sabi kasi ng viewer ko, Handa Cash po, pa-review po. Shoutout nga po pala kay Cathy Briboneria. So dahil sa kanya, no, i-review ko, sisilipin natin si Handa Cash Loan Up. Which is guys, bagong-bago lang pala talaga siya. So, ka-release niya lang this March 21, 2025. And makikita niyo naman, no, may reviews na rin naman siya. Ibig sabihin, may nakapag-try na din talaga nito. At meron na rin mga nakapag-download. So, sabi niya dito, fast approval and look at the dashboard, no. Tinatakpan niya ng kamay niya. So, I don't know kung ano to. And medyo napapaisip na rin ako dito. Sabi dito sa Google Play Store, under siya kay Yields Financial Corporation. Pero nung tinignan ko naman siya sa SEC is wala po itong Yields Financial Corporation. And tinignan ko yung details po ng loan up na ito. At I found out ang company provider niya po ay si Cashmam Lending Investor Corporations, which is yun yung nasa SEC website as list of recorded online lending platform. Pero hindi po nakalagay doon si Handa Cash. I think dahil bago siya or pinaprocess, I don't know pa ha. But ang importante doon is itong si Cashmam is actively pa rin nasa SEC. But doesn't mean guys no na active sila, license to operate sila kasi nasa SEC website nga po sila. Doesn't mean talaga na legit na silang utangan or maaasahan na talaga silang utangan. Kasi ang daming nasa SEC list ngayon, no? Pero ang dami rin talaga loan shark. Kaya nga po kapag mga ganitong mga bagong loan ups, hindi lang basta-basta sinisilip kong mga reviews. Talagang mismo po ako, sinusubukan ko. Kaya kung bago ka pa lang dito, wag mo muna siyang i-download, wag mo muna siyang i-try. Kung maganda ba mangutang dito, maganda ba yung kanyang interest rate? Kasi kapag mga ganitong mga bago, no, hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga agenda niya. Kaya again, ako muna yung mag-try. Kaya keep watching. Well, in-install ko po yung app, so open lang natin, no. So, meron siyang mga permission statements dito, no. Ang dami nito. And guys, sinisilip niya rin yung mga app na naka-installed po sa phone po natin. No? Nagre-require din siya ng Wi-Fi connection. So, marami siyang nire-require dito, no. Kung marami kayong time, basahin niyo po ito. And this time po, click ko lang yung confirm. Kasi once po kasi na hindi ko siya kinonfirm, hindi po ako makapag-proceed. Well, after that, I need to enter my mobile phone number. And then, after that, get the OTP. Enter po natin yung OTP po na sinend po nila sa atin. And, ang nag-send po ng OTP sa akin is hindi po si Handa Cash Loan Up, kundi si Loan Shop. I don't know kung loan up din ito si Loan Shop. But anyways, proceed tayo. Dito po, nagpapautang pala siya ng up to 50,000 pesos. But as usual, no, hindi naman guaranteed talaga na ito talaga ibibigay nila na pautang sa atin. Itong sagad, maximum limit nila na 50,000 pesos. So usually, mag-i-start tayo sa pinaka-small amount lang or yung amount kung ano lang talaga yung eligible tayo to apply. So here po, nakakaloka. Hindi ko alam kung ano pipinditan ko dito, kung withdraw ba or apply na. Paano ko naman siya may withdraw? Wala pa tayong information dito eh. So click natin tong withdraw. So here po, bago po tayo makapag-withdraw, we need to enter or we need to provide our personal information here. Ito po yung mga personal info po na need po nila. I-provide lang po natin yung need nila dito. Then continue po tayo. Next one is the work information naman. So here po, ito po yung mga choices nila. So kapag pinili po natin is unemployed, is meron pa rin po tayong pipilapan. So monthly salary of income. Kailangan natin siya pilapan kahit po unemployed tayo. Ganun din naman kahit self-employed yung ilalagay natin, parehas lang siya ng pilapan. So unemployed lang po yung pinili ko dito. Para makita natin kung ma-aprobahan pa rin tayo kahit unemployed po tayo. The next one po is the emergency contact na. So dito po nanghihingi po sila ng 3 character references po. And dito po, manually fill up siya. Hindi siya magdadirect sa ating phone book list. And dito sa baba po, nagre-require din sila ng ating email address. So kapag po na-provide na po natin, click lang po natin tong continue. And then next po is the credit standing. So nilagay ko lang po dyan lahat guys is no loan. Kasi madedetect naman nila yan eh. Since na-monitor nila yung mga loan app na na-install sa phone natin. So I think naman madedetect pa rin nila yan kahit paanong ilagay mo dyan. Anyways, after that is the ID information na. Ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So pipili lang po tayo ng isa lang po dyan. And then, pipicturean po natin yung ating ID po. And then, after that po, mag-auto-fill up na rin naman po yung mga details po natin dito like our ID number, first name, middle name, last name, and then yung ating gender. Yung ating gender is unknown. Click lang po natin itong continue right after. And then, self-verification or facial identification na po tayo. So, dito po ako nahirapan. Kasi lagi siya nag-verification po. So, ayaw niyang mag-proceed kahit anong try ko. So, dito pa lang nahaharang na ako. Well, anyways, kapag ganito po na hindi po nagpo-proceed yung facial verification, so, ibig sabihin po no, kailangan kong magbago ng phone number. Kasi ganito yung nangyari sa akin sa ibang loan app. Nagbago lang ako ng phone number and then nag-proceed na siya. So, exit ko po lahat ng application ko at nag-sign in po ako using other phone number
po. And then, ayun, nag-sign up na naman ako, nag-fill up na naman ako ng application process, which is the same pa din po dun sa pinapakita ko. So, dito na tayo sa facial recognition na naman ng bagong number na to ha, which is ayaw niya pa din mag-proceed. Nakakaloka, pahirapan sa facial verification sa loan app na to. Well, this time po, dahil ayaw niya nga pong mag-proceed, no, ang ginawa ko, nagbago ako ng phone. Nagbago rin ako ng phone number, guys, kasi ayaw niyang tanggapin yung phone number na nilagin ko doon sa kabilang phone ko. Ang higpit niya, parang one phone number, one application dito kay Handa Cash Loan App. Nakalagay dito na your account has been canceled and cannot log in. Hindi siya papayag na iulit niya yung phone number mo na nakalog in na minsan sa kanilang loan app. Ganun siya. Kaya pangatlong phone number po na to na nilag in dito. So punta na tayo sa facial verification. And then this time po, gladly, nakapag-proceed na ako for the next step. Clearly, namimili lang siya ng phone number, namimili lang din siya ng cellphone. Kasi itong cellphone po ng asawa ko is wala siyang gaanong loan up. As in, malinis siya. Kaya siguro ganun. I think ganun siya. At least nabigyan ko kayo ng heads up regarding this one na ganun siya. So, nag-proceed na ako from my facial verifications. Next po is the bank information na. So, dito po, we can choose naman either e-wallet or bank account. E-wallet lang po yung pipili ko dito. And then right after that, may loan offer na agad-agad tayo. So, nakalagay dito, Handa Cash, Fly Happy Funds. Ang dami loan up. Ang dami nila palang magkakapatid. Micro is loan, New Union Loan, Safe Borrow Loan Up. Meron silang ino-offer na 600 pesos to 40,000 pesos. Pare-parehas lang po sila ng loan offer. Since kay Handa Cash Loan Up po ako nag-apply, ito lang po yung i-click ko. Well, gladly naman, ito yung bet natin. Meron siyang loan summary. At look at this one, guys. Mukhang legit. Mukhang promising. Tingnan nyo to. Meron siyang loan offer sa akin na 10,000 pesos at ang marireceive ko na lang po is 9,992. Service fee nila na 8 pesos, binabawas sa 10,000, 8 pesos lang. Imagine that. At meron siyang interest rate po na 320 pesos pero ang maganda kasi doon, hindi siya binabawas sa loan amount upon disbursement. 8 pesos lang na service fee yung binabawas nila. Kaya hindi masyadong ramdam, hindi masyadong masakit. At ito yung repayment plan niya. Sa May pa ako magbabayad ng aking first due date. Then the next one is June, then July. 3 months to pay ko siyang babayaran. And reasonable, guys, yung kanyang repayment plan. Bongga, so mukhang promising talaga siya. Mukhang okay siya. Mukhang okay ha. Kung ito yung i-base ko. Well, tingnan natin ha. I-withdraw ko siya, guys. Tingnan natin paano na lang ba yung marireceive ko talaga. Kasi talaga maganda siya, no? Maganda siya, guys. Maganda kung talagang dito natin i-base. Well, click lang natin tong submit. Ito na yung pinaka-exciting part. So, nakalagay dito, we need to confirm daw the call, like send SMS here. About permissions pa rin po ito, guys. So, allow lang po natin yung mga yan. And then, nakalagay dito, successful. Your application is under review. Once approved, the money will be credited to your bank. So, binalikan ko po yung loan up at nakalagay dito, sorry, the consumption funds disbursement limit of this product has been exceeded. So, ibig ko sabihin po is rejected po ako. Nag-exceed na daw. I don't know kung ba't nag-exceed. Please apply again after April 8, 2025. So, sayang, no? Sayang siya. Kasi gusto ko talagang malaman kung talagang it is what it is. Kung ano talagang nakalagay dito sa kanilang pa-offer, no? Pa-loan summary. Kung legit ba talaga yun. Sayang hindi tayo na-aprobahan. Well, anyway, sino dito ang nakapag-try na kay Handa Cash Loan Up? Legit ba yung kanyang pa-loan offer? It is what it is ba? Kung ano talaga yung offer nila according to their loan summary, ganun ba talaga? Comment down below naman po, no? Para aware po tayo dito. And I don't think kung i-recommend ko siya sa inyo kasi nga, personally, yun yung loan application process ko. It's up to you kung gusto niyo siyang i-try. Okay naman yung application code dito. Doon lang talaga ako nagka-problema sa facial recognition na akala ko hindi na talaga siya mag-proceed. Doon lang naman yun. Mahigpit sila doon. Mahigpit sila sa phone number. Namimili sila ng cellphone. Pero antabay muna kayo sa comment section ko kasi baka may mga nakapag-try na po dito. At least meron tayong heads up. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!